pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV.
Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Ang oras sa udyat, alas 8:17 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po, naku po, ngayon ay araw ng linggo, ika-isa ng buwan ng Oktubre, ano ba yan? Taong 2023. At syempre, tulad na sinabi ko sa inyo, kanina, advance tayo na ngayon isa sa inyong programang mga agila ng bagong milenyo, pero ngayon po ay meron tayong bisita. At alisin muna natin yung usapang agila. No? Iba ang pag-uusapan natin ngayon. Ako, lalo na yung mga merong bang dyan. Yung merong ganito. Yung may ganito. Yan, to. Ano ba yan? Yan. Yung merong mga ganyan. Yan ang pag-uusapan natin maya-maya. Dahil po, ang bisita po natin ngayon ay walang iba kundi si J.O.3 Enrico Velasquez, also known as Corixman. May pababatiin muna natin siya. Brother, bumati ka muna. So magandang gabi po sa ating lahat o sa mga viewers natin dito sa Millennial TV Online.
at yung mga tropa namin sa One Gun Pilipinas, no, at yung mga tropa natin na nasa firearm industry, no, katulad ng mga tropa nating dealers, sir, ano, yung Shooter Arms Manufacturing Incorporated, ang Trust Trade po, ang with Ma'am Joy ng Trust Trade Philippines, no, sila po yung ating mga kasama sa industriya, ang ating pong kaibigan si Sir Dino Reyes ng Lynx Firearm, ang mga tropa natin sa Arms Corps Philippines, no, yung mga tropa natin dito sa yung mga member po ng APAD na mga kaibigan natin, no? So pag may mga gun show, sir, sila po yung mga bida doon. Ayun, no? ay sigurado pag gun show magagandang baril. Yes, opo. Alam mo, paborito kong baril, Corexman, ay yung Gold Cup. Wow. Kaso mahal eh. Pangarap na nga. Usually sa mga edad natin, yun yung mga talagang dream gun natin, ano? Oo. So ganun din, babatiin natin si Kuya Ronnie Taruk ng Reloader Arms and Ammo Trading po diyan sa Karami Arcade, no? Ayun. Ang Secure Arms po with Miss Maniego po, kaibigan natin yan. Ayun. So, yan. At yung mga tropa natin na mga gunsmith, ito dito sa One Gun Pilipinas kasi, mga gunsmith din, tinutulungan din natin sila, no? Kasi, alam nyo, usually, ang mga tao, ayaw natin silang magkakalkal ng baril. So, usually, nire-repair natin sila sa mga competent na gunsmith. Ayun. Yung talagang karapat-dapat yes, sila. Ayun. At ganun din po yung ating mga regional chapters, no? Yung mga leaders ng One Gun Pilipinas. Ma'am Lizel Miso ng Mindanao, no? Ang ating mga tropa dyan sa may Pangasinan with Clint Termines, yung ating chapter leader doon, sir. Alam ko, Aguila rin siya, sir. Mas maganda. Mostly yan, katulad po ni Raymond Antipalares ng Bulacan, One Gun Pilipinas, Bulacan. Aguila rin po yan. Aguila pa rin? Opo, Aguila pa rin po yan. Marami pong membro ng Aguila rito sa One Gun Pilipinas. So, wala sisi, Wala. Puro Aguila. Same thing with Sir Arlie Villarosa ng Cavite. Aguila rin yun. Aguila rin? Yes, Aguila rin. Aguila rin. Makita nyo, puro Aguila. So, sa lahat po ng mga miyembro ng One Gun Pilipinas, abay magandang gabi sa inyo. At panoorin nyo kami ngayon ni Corexman dahil marami po akong katanungan dahil siyempre ako'y dating gun owner na kaso naibenta ko lang dahil kailangan. Pero siyempre gusto ko ulit magkaroon. So, marami akong katanungan kay Corexman. Unang-una bakit binuo ang One Gun Pilipinas? Ano ba itong One Gun Pilipinas? Ano ang magiging kabutihan nito para sa mga gun owner at para sa mga taong bayan na rin? Ano ang magiging ikabubuti? At ano ang advokasya ng One Gun Pilipinas? Yan po, maya-maya. At siyempre, magandang gabi muna sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kuya tropa, sina Bobot Sarip. Assalamualaikum! Kapatid na Bobot Sarip, nanonood po mula pa sa Davao del Norte. At si Mameli Orejenes ng Zambales, si Jimmy Lumico. Batiin mo yung mga nanonood sa dyan, Corexman. Yeah, yung mga tropa natin, tuloy ko lang yung mga chapter leaders natin, katulad ng One Gun Pilipinas, Cordilleras, no, with Sir Jonico Champing, yan leader po natin dun sa kabundukan ng Cordilleras. Yan, umabot tayo doon. Sabihin, yes. Nakaakyat ka na rin. Yes, actually. Pagka gano'n, wag mo lang ako sama. Alam mo naman matanda na tayo, hindi na ako makakaakyat doon. Huwag ka magkalala, bibit-biting ka na tropa natin kay Gurutan. Ayun, pwede. So, ganun din yung mga tropa natin sa Mindanao, lalo sa Cotabato City, no? Sila Sir Bernard Cero, yan. Nakasama ko na nakatanggap ng award noong June 3 sa Cebu. Nga pala. Yan, Aguila rin. Teka muna mga kaibigan, si Corexman po, si J.O.3 Enrico Velasquez ay nakatanggap po ng isang prestigious award, no? Ito po ay teka, hanapin lang natin. Nandito yun nakita ko na yun yung award na yun titingnan natin, yun ay galing pa sa Cebu, di ba? Yeah. Ano na nga, ikaw na nga ano bang award yun? Ba't ka binigyan ng award? Ba't ako walang award? Actually, tayo rin ay nagulat, kasi nung sinimulan natin yung One Gun Pilipinas, hindi natin naisip na yung ating ginagawa pala nag-widespread na. Hanggang yung mga tao natin, mga kababayan natin sa Mindanao, nanonood sa atin, nagpa-participate sa atin, nag-e-eltap na pala sila, sir, no? So, ibig sabihin, ni-research nila ikaw? Actually, yes. Ang mga kapatid nating Muslim sa Mindanao ang nag-nominate po sa akin. Ayun, ito, may nanonood tayong taga Mindanao. Si kapatid na Bobot Sarip. Opo. Ayan, ito, babasahin ko lang, Corexman, para marinig ng ating mga viewers. Ito, si Corexman, ay nabigyan niya ng award, sa Cebu,
bilang Asia's Notable Jail Officer and Firearm Security Advocate. Ba, isipin mo. Certification of recognition from Asia's Golden Icon Awards. Ba, pusa. Asia, ang pinag-uusapan dito. Actually, sir, nakakatawa nga, nadamay pa yung aking service kasi nung ni-research nila yung background ko, pati yung aking government service nakita nila. Ayun, so lumabas dalawa po yung titulo. Ayun, kaya nakita ko yan. Ganda ng pagkakaano ng award mo. Dalawa po yung titulo. Kaya sa susunod na program natin, ipa-plug ho natin yung kanyang award para naman makita nyo para maging inspired kayong mga jail officer, ha? At least habang nandiyan kayo sa jail, alam nyo dapat yung gawin, etc. Diba? Hindi ho kayo yung parang tumutulad sa iba na hindi ginagawa ho trabaho pagiging public servant. Tama ba yun, Congressman? Yes, kailangan nating pag-ibayuhin pa yung yung ating public service kasi tayo ay tumatanggap ng ating sahod mula sa buwis ng taong bayan. Tama. Opo. Okay. Okay, so mga kaibigan, ako, ang bilis, no? Alas 8:25 na kagad ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy tayo siyempre dito sa ating bisita ngayon, si Corexman ng One Gun Pilipinas. Si Corexman po ay, tanong ko muna, Corexman. Yes, sir. Kailan ba nabuo? Kasi noon ko pa nakikita itong One Gun Pilipinas. Actually, yung One Gun Pilipinas, sinimulan namin last year ni Admin AJ, no? Pero yung idea nito ay going back 2015 pa. Hindi, I mean, bakit nabuo? Bakit nyo binuo? Para saan? Ano napag-usapan nyo? Going back dun sa amin dalawa ni Admin AJ, kasi sabi ko nga, very timely kasi, Sir Rosel, nung nagkaroon ng, in-extend ng gobyerno yung ating validity ng LTAP tsaka ng firearm registration. Sabi ko, pag nangyari ito at na-implement yung batas, mabubuhay ang gun industry. Maraming Pilipino ang bibili ng baril. So pag maraming Pilipino imagine kasi, Sir Rosel, dati ang LTAP ay 2 years lang. Ang firearm registration ay 4 years, no? Then ang permit to carry is 2 years. 1 year. 1 year ang permit to carry. So dun sa bagong batas po na ipinasa ng ating Kongreso with the help of Senator Bongo and itong ating mga senador katulad ni Senator Bato de la Rosa, naipush po itong yung amendment po sa validity ng LTAP at saka ng permit to carry at saka firearm registration. So we believe na kapag ito ay na-implement nga, mabubuhay ang gun industry. Maraming Pilipino ang bibili ng baril. Para Congressman, sa mga nakikinig, ano ba ibig sabihin ng LTAP? So, licensed to own and possess firearms, no? Ito maganda, no? Maganda na itanong mo, Sir Rosel. Para po madaling maintindihan, mga kababayan, dati kasi walang LTAP. So, pag bibili ka ng baril, lisensya lang, no? Walang LTAP dati. Now, what we did, ang ginawa ng gobyerno, ginawa niya extensive yung license processing. In particular ng PNP, ng FEO, no? So, yung LTAP po kasi, hindi ka muna makakabili ng baril hanggat hindi mo nililisensyahan yung sarili mo. Okay. The same thing with driver's license, no? Hindi ka pwedeng magmaneho ng kotse kung wala kang driver's license. Correct. So, anong ginawa ng gobyerno natin para mas ma-regulate yung firearm ownership? Kailangan yung tao muna ay mag-LTAP. So, that is license to own and possess firearm. Pero yung sabihin, mag-LTAP ka muna, katulad ko. Wala pa akong baril, pwede ko mag-LTAP. Yes. Di ba naka-indicate ko anong baril ko? Ganito, may mga types po ang LTAP, no? May type 1, type 2, type 3. So, kung ikaw naman ay gusto mo 2 baril lang, so dun ka sa type 1 lang. So, 2 baril lang yun. So, kung magta-type 2 ka, pwede hanggang 5 na baril. O, pag nag-type 3 ka naman, hanggang 10. At pwede ka... Hindi kaya ako maanuhan ng kasuhan ng may armory ako noon? Basta naka-indicate yun sa iyong sa LTAP. Sa LTAP, kung anong type ka. Ayun. So, the good thing about this LTAP, nagkaroon ito ng mas extensive yung licensing procedure. Kumbaga may qualification po kayo, hindi kayo pwedeng mag-ari lang ng baril nang hindi kayo qualified for a certain category. Kung ikaw ay lawyer, ikaw ay professional, government employee, businessman,
Yun po yung mga categories. So yun lang ang mga pwede. Paano kung mga private citizen, for example, empleyado? Pwede po, private employee po ang category. Pwede rin. Pwede po yun. Pero, kanya lang po, doon na nagkakaroon ng kaibahan sa pagkuha po ng permit to carry. Sa permit to carry na po, nagkakaroon Marami palang proseso. Opo. Paano yung iba dyan? Mga private, mga tambay, nagkakabaril. Hindi lang, walang lisensya yon. Yun. So, yun yung... So, hindi sila po pwede. Opo, kasi kailangan nila mag-qualify muna. Katulad po ang private employee, you need a certificate of employment. Ayun. So, para pag nag-apply ka ng LTAP, will become qualified. Pero hindi pa agad. Kasi you need to undergo drug testing and neuropsychiatric examination. Sa utak, di ba? Yeah, mag-e-exam po kayo. Kailangan muna pumasa kayo doon. Ayun, so napakarami pa na. So ano pa, para alam ng ating mga kababayan, kasi ang dami natin dyan ng mga nagbabarel, hindi naman pala alam gamitin ang barel, hindi alam kung paano i-carry yung barel. That's it. Balikan natin yung kaninang unang tanong mo, bakit may One Gun Pilipinas, yun. Bakit One Gun Pilipinas? Una, in the first date, bakit One Gun Pilipinas? Yun. What we are trying to, yung gusto nang isend na message ng grupo ay, bilang isang community, kailangan nating magkaisa. So, ang isang community, kailangan, hindi natin kayang isolid talaga. Pero at least makuha lang natin yung sabihin nating 60% po ng mga tao sa gun community pumasok dito sa grupo. Kasi nga po, ang advocacy namin ay training and education. So, malalim po yun, yung training and education. So, going back sa tanong mo kanina, sir, yung nagsimula yung One Gun Pilipinas, ang sabi ko kanina, ang very reason ay naniniwala kami na pag na-extend yung validity ng LTAP, ng permit to carry, at saka ng license ng firearm, dadami po ang bibili ng baril. Ayun. So, kailangan na po, pag maraming tao na ang nag-ari ng baril, kailangan nila ng tamang education at mindset. Pero, puputulin kita, Corexman. Diyan ba, for example, ako kuha LTAP, kailangan ba presence ko andon? Yes. Hindi po pwedeng no appearance? Yes. Nung nakaraan, yun, mga kababayan, yun na nga po, yung isang topic, yan ang madalas na, sa dami ng member sa One Gun Pilipinas, yan yung madalas naming ina-advise. So, a month ago, yun yung mga non-appearance na sinasabi mo, sir, ayun yung nagka-problema. Actually, may kakilala ko. Yeah. Kumukuha na LTAP, no appearance. For example, si Mrs. mo. No appearance siya, pero makaka-LTAP. Yes. Actually, ito i-share ko, mga kababayan, napapanood naman ito ng mga member ko na sa aking live, Pero mas maganda po ito, mas hindi na po member lang ang nakakarinig nitong ating programa, tama. sir, So pati yung mga hindi po nasa community ay Hindi, may... kasi baka may gusto magkabaril dyan, at Of least course. alam na nila. Yeah. So before gun show po, ito kwento ko lang po sa short story, sana may time kayo makinig. After gun show po, marami pong sumali sa amin sa One Gun Pilipinas. Lalong dumami kasi doon kami lahat So After ng gun show. During gun show, after gun show, lalo dumami lalo. So, nagpa-member. Yeah, dumami po. Okay. Now, nung nandoon kami, may mga member tayo talaga na, alam niyo po, Filipino culture. Ang Pilipino kasi pag may pera, nagiging tamad. Tama po ba, sir? Correct. Hindi, ako katulad ko, kung may pera ako, kung mga ako lisensya dyan sa LTO, ikaw na maglakad. Yes. Ang nangyayari tuloy ngayon, nakuha nga lisensya, nung hinuli, fake. Of course. So, sa LTAP ba, merong gano'n na pwedeng may posibilidad na yung ibigay sa yung LTAP is fake? So ito po ang nangyari. Ito, balikan natin. Ang ganda nitong ang ganda tong siningit ni Sir Rosel na topic, So after ng gun show, ito na dumami lalo yung sumasali sa One Gun Pilipinas. May member kami na tumawag sa akin. He's from the south, itong tao, Sabi niya sa akin, Sir Corik, sabi niya, I'm a businessman, Sabi niya, negosyante, So, syempre, ibang dating, Sabi niya, businessman ako, Sir Corix, sabi niya, I have no time to process my LTAP, sabi niya. May nag-offer daw po sa kanya, malaking amount, Pero hindi na siya No appearance talaga. So, no show, No show. Sabi ko doon sa member namin, sabi ko, sir, actually, we do not encourage, sabi ko. Kasi, alam kong may dulo ito, sir, Sisingaw at sisingaw, diba? Sabi ko, sir, isang araw lang naman po kayong pupunta sa CSU. Yung regional po yon.
Yun po yung regional office ng mga LTAP. ng LTAP, ng RCSU. Siguro hindi ko nasasabihin kung anong region, baka kasi maano pa. Wag na, basta. So yun, ang tao ay well off, may pera. Sabi ko sa kanya, sir, kako, with due respect, we do not encourage yung ganyan. Na mag-undergo siya na no appearance. Oo, kasi isang araw lang naman po kayo pupunta. Actually, napakadali na kasi mag-process online. Mag-neuro drug test ka, the rest, upload na lang sa account. Ganun po kadali, mga kababayan, no? So, yun na nga po, ang nangyari yung tao, akala ko nakinig, sir, no? Akala ko nakinig. So last month, nag-post pa pala sa Facebook, sabi niya, sir, tignan mo yung binili kong baril, katulad ng baril mo. Yan. Alam niyo kasi mga tao, sir, minsan yan pag nag-idolize ba, parang tayo rin, pag may hinanga tayo, pati baril ginagaya natin. So, akala ko naman, siya sa process. Nag-adhere siya sa process. Sinunod ka? Opo. Okay. So, ito na ang nangyari. Lumabas na po yung issue ng mga revoked licenses. Siguro, nanonood naman po tayo ng balita, no? Lalo ka na, sir, at nasa news po kayo, no? So, yun na po, lumabas po ay nasa 377 na personalities ang hindi nag-undergo ng According to, Chief FEO ni Sir Kenneth Lucas ng FEO. Nasa 300 plus ang hindi nag-undergo sa appearance. Of course. Puro no appearance. Revoke po yun, revoke. Nako. Now, ito pong member na sinasabi ko sa inyo. For example, ako, may LTAP ako, hindi ako nag-undergo sa nag-appearance ako. Paano ko malalaman revoke yung aking LTAP? Lalabas po sa FEO account nyo, makikita nyo. Ganun po ang nangyari. Kaya nga po nung may mga tumawag na sa aking revoke, kausap ko ang admin AJ, sabi ko sa admin AJ, sabi niya, kuya, ipopost ba natin? Sabi ko, we need to post it. Kasi kaya tayo One Gun Pilipinas. We need to inform na ang mga member na there is something wrong. Yun. So, pinost ko po. Sabi ko, bahala na kung may magalit sa akin o atong pamang, kasi andyan na yan eh. Hindi sila dapat magalit. Kasi unang-una, talagang yun ang batas. At kailangan nilang malaman. Kailangan nila sumunod at kailangan nilang malaman. Yes. Ngayon, mas delikado kung hindi nila malalaman. Of course. Di ba? Of course. Okay, sige. Tuloy mo na. So, dito na. Tumawag yung member ngayon. Kasi nung pinost ko, sabi ko sa posting namin sa One Gun Pilipinas, check your FEO account. So, buti naman sa awa ng Panginoon Diyos, Sir Rosel, mga 5 tao lang naman yung among do sa grupo namin ang ng One Gun Pilipinas. Ang nagnan-appearance. Okay. So, ito na ang problema na sumunod. Sabi niya, Sir Corix, anong gagawin ko? Sabi niya, yung isa naming member nasa Europe. Imagine nakabili ng baril, tapos nakapag-LTAP nasa Europe. Ano nangyari yun, di ba? So, ang mga baril niya puro mamahalin, Sir Rosel. Sabi ko sa kanya, sir, you have to surrender your firearm. Kasi pag revoke po ang inyong LTAP, you do not have any authority to possess ng baril, ng firearm. Sabi niya, sir, paano kaya ito ganito? Sabi ko, dalawa ang choice mo. It's either magpasama ka sa barangay official, dalhin nyo yung baril sa presinto, or papuntahin nyo ang mga pulis sa bahay nyo, sunduin ang baril at resibuhan. Ayun. Sabi niya sa akin, sir, sabi niya, paano yun? Sir, baril ko yun eh. Yes, baril mo yan. But it's a matter of privilege po ang pag-ari ng baril. Kasi revoke na po ang iyong LTAP, so ibig sabihin wala na po kayong karapatan. Ay, pribilege na pero for example, Congressman, mga kaibigan, ang ganda ng usapan namin. For example, ako, revoke. Pwede ba yung aking baril ipossess ko sa akin, pero aayusin ko sa LTAP? Actually, sa procedure, kailangan kung ganyan ang expire ka, dapat isinusurrender sa nearest police station. Gano'n. So, hindi po pwedeng ipablatter ko doon na meron akong baril na revoke ang LTAP ko, ayusin ko na lang. Pwede ba yun? That is why may mga kumakatok, no? Yung, siguro na, alam mo yung kinakatok tayo pag may expire. Pero generally, ang procedure dapat, wag mo nang hintayin katoking ka. Kasi alam mong, you do not have that. Alam nyo, mabait ang gobyerno pa natin. Maluwag pa po ang ang FEO, no? Sa totoo lang, supposedly, ang baril wala dapat po sa atin. Kapag expire po yan. Nasa presinto po yan. Now, kapag nadinala mo sa presinto yan at na-renew mo na, that is the time kukuha ka ng permit to transport para ibalik sa bahay mo. Hindi kaya Corexman kapag ganun ang ginawa ko, baka pag kinuha ko na yung aking baril pinalitan ng firing pin, pinalitan ng ganito. Actually, accountable po ang mga polis doon. So, liable sila. Liable po sila doon. Kaya nga, ang lagi namin pinapayo doon sa ating mga member, langisan ninyo yung baril, i-tape nyo. Yung nakikita lang yung serial number. So, i-tape nyo, balutin nyo ng langis. Ayun. Diba? So,
So pero alam mo, so far sir, wala pa naman akong narinig na gagawin din ng ating mga kapulisan yan. Kasi alam nyo po, ano yan, kaso yan. At meron naman silang lugar kung saan sinesafekeep naman nila sa police station ang baril. Okay. Okay, nako mga kaibigan, alas 8:37 na. Napapakinggan nyo yung mga gown owner dyan at yung mga nagbabalak na bumili ng bang. Ayun, narinig nyo yung sinasabi ni Corexman. Ngayon kasi kaya ako nabanggit sa kanya, may kilala ko naglalakad ng LTAP sa Krami na non-appearance. Yung pala ang kahihinat na niya. Na ngayon, lumalabas, maraming hindi nag-appear doon sa LTAP at i-revoke daw yun. Ngayon, kapag halimbawa naman, Corexman, hindi ko sinurrender. Halimbawa lang. Yes. At ako'y kinatok. So, paano mangyayari? So ganito kasi yan maski yung mga lawyer natin sa One Gun Pilipinas last time, medyo nagdedebate kami sa Rosel, no? Ang sabi nila, dapat daw i-notify pa yung bago. Kasi ganito ang mangyayari, pag di mo sinurrender yan, pwede ka ng i-search warrant ng FEO. Pero, na search warrant? O kakatukin ka mismo sa bahay mo ng paaabisuhan ka muna? Actually, ito na nga ang napakabait nga ng ating Firearms and Explosive Division. Kasi ang nangyayari, hindi nga sila nagsesearch warrant, kinakatok ka pa eh. Ayun. Pero supposedly, ito ngayon, alam ko, maghihigpit sila ngayon. Actually, may deadline silang binigay nung nakaraan na kailangan yung mga baril na expired, surrender na. Kapag hindi ka sumunod doon, may posibilidad na i-search warrant ka. Of course. Nako. Of course. So, pag search warrant ka, papasukin ng bahay mo, halog-gubin niya, hanapin yung baril. Opo. Paano kung walang nakita? Halimbawa lang, pumasok dito sa akin, walang nakita rito, sinipkeeping ko sa ibang lugar. Technically speaking, may violation ka pa rin ng 10591 ng batas. Dahil may pangalan ka ron. Kasi alam nyo, napakahigpit po nung kung titignan natin yung batas, mahigpit yung batas, pero ang gobyerno natin maluwag. Actually, yun ang isang pinagpapasalamat natin sa gobyerno. Alam kasi itong Pilipinas, masyadong Correct. Yung leeway natin sa mga Pilipino, sa kapwa natin. Maluwag. Sipin mo, umuobra ng appearance, di ba? Pero actually, alam mo, Sir Rosel, kung ako yung Chief FPO, huwag sana magtampo yung mga member natin. Hindi ako papayag na hindi ko implement kasi nakakatakot ang mga taong may hawak ng baril na hindi responsable. Tama. Okay, so, yan mga kaibigan, lalo na yung mga miyembro ng One Gun Pilipinas, hindi ko mo nagpa-member kayo, ika nga, baka isipin nyo, astig na kayo. So, may proseso pa rin, no, na tinatawag. Congressman, ito pa, no, yung advokasya nyo, no, bukod doon, ano pa ang pwedeng gawin ng grupo nyo na maaari nitong maging kontribusyon sa mga gun community at sa mga firearm industry? So isa na yung binabanggit mo, di ba? Yeah. Ano pa? Ang unang objective kasi namin, babalikan ko ulit kanina yung sa simula natin, yung sabi nga natin, mabubuhay yung gun industry, maraming bibili ng baril. Kinreate namin dito yung training and education. Hindi, ang sinasabi mong mga maraming bibili ng baril, doon sa mga lehitimo, ha? Of course, Yeah. Kasi may uso ngayon, yung mga fly-by-night na gun runner, So yung mga ganon, hindi otorisado, siyempre. Paano mo palilisensyaan yun? Actually, yun na nga ang magandang tanong mo rin. Maganda yung siningit mo na yan. Kasi what we heard, ang Krami daw po ay magkakaroon. Implement na nila yung final and general amnesty na dapat kasama ng batas. Yung mga loose firearms. Yeah. Okay. Noong 2013 kasi, nung kinarap yung batas, nung in-implement nung 2014 yung Republic Act 10591. Mga kababayan, lalo yung mga hindi pa masyadong oriented sa gun law, ang ating batas po ay Republic Act 10591. So, doon po rin sa batas, nakalagay po doon yung final and general amnesty. What we heard last time, ang sabi nila, mukhang ipapatupad na. So, yung mga loose firearm nyo, that is the chance para po ipalisensyahan at magkaroon po ng gun control. Now, kung kayo po ay non-LTAP holder at gusto nyo mag-amnesty, hindi po yun mangyayari. So, dapat po, kung meron kayong loose firearm na itinatago, kung gusto nyo ma-amnesty yan, mag-LTAP na po kayo ngayon. Okay. So, para pag in-implement po yung ating amnesty, qualified po kayong mag-amnesty naman. So, sabihin ako, kahit ngayon wala pa akong baril, kumuha na ako LTAP. Opo. So, tsaka ako na anuhin kung anong kalibre. Opo. Pero alam ko namang wala ka namang loose firearm kasi nga, masunurin ka naman sa batas. Tsaka hindi ko namang kailangan din. Of course. Kaya, hindi ko na hinangad. Pero actually, Sir Rosedo, yun na nga.
Usually, yung mga kaibigan natin dati, sabi nila, hindi nila kailangan ng baril. Dumating yung point na may nangyari sa kanila na doon nila na-realize na kailangan nila ng baril. So, yun nga po. Minsan hindi natin kailangan sa tingin natin hindi natin kailangan. Dumarating din sa point na kailangan pala natin pag andyan na yung sitwasyon. Oo. Pero yung sinasabi mo yung sa loose firearms, pero kahit kailan ako kumuha ng LTAP, basta sa lihitin mo ako bibili ng baril, pwede yun. Yes. Opo. Ayun. That will become your ticket para makabili po kayo. Ayun. Registered So firearm. mga kaibigan, yung mga gustong magkaroon ng baril, ngayon pala mag-ipon na kayo, kumuha na kayo ng LTAP. At kung halimbawa nakakuha na kayo ng LTAP, ayun, ayon kay Corexman, later, tsaka kayo bumili ng baril kung anong kalibre gusto nyo, at least, meron ka ng LTAP. Tama ba yun? Ang good thing, mga kababayan, dahil sa luwag na binigay ng gobyerno, at 10 years na po ang validity. Anong baril? Ng LTAP? Yeah. Aba. Maganda po, pati ang firearm registration. Ginawa na hong parang passport, no? Tama ba? Yeah. Oh. Ganun po yung ginawa ng ating past government, no? Yung ating ni Presidente Duterte with the help of our mga magagaling nating senador, no? So, mas maging Sila ba nagpurso nun nung gano'n? Opo. Opo. Pero sa alam mo, sa totoo lang, tama rin yun na palawigin yung validity ng lisensya, passport, LTAP. Kasi, kung halimbawang bibigyan lang nila ng yearly yan, gastos Opo. Kawawa naman yung mga... Actually, Sir Rosel, ako sa akin, sa side ko, no? Hindi lang po yung gastos. Katulad po ako, kasi ako ay nasa service, no? Actually, sabi nga, hindi ko naman kailangan ng LTAP dahil may issued firearm. No, hindi ko po yung tinitingnan na gano'n. Kasi I think I need pa rin. Kasi ang nakalagay po sa batas, license to own and possess, Nagpo-possess po ako, Kahit sabihin niyo pong baril ng gobyerno. Technically speaking, I need LTAP, di ba? Kahit sundalo ka, or police ka, or law enforcement ka, you need LTAP. Now, tuloy po natin. Ang advantage po kasi nitong nitong pagpapalawig ng validity, hindi po hassle na every 2 years pumupunta ka sa krami. Katulad po ako noon, dati nagpapail pa ako ng leave. Kasi hindi ko kayang gawin isang araw, Pero ngayon po, ang ganda po nang nangyari. Kasi isang araw ka lang talaga pupunta sa krami. Pag LTAP, pag ihi mo, pag exam mo ng neuro, tapos na. So, ibig mo sabihin, Corexman, sa ngayon, lahat ng mga nasa serbisyo, police, BJMP, o halimbawa, fire, so, may LTAP na lahat yan? Yung iba kumukuha, yung iba hindi. Dahil issue ng government. Oo. Pero may gray area, no? May gray area. So, pwede nating pag-usapan sa mga susunod. Parang umikot ang isip ko dyan. Yeah. Kasi nga, license to own and possess. Kaya nga. Kaso nga, issue ng government. Oo. Pero, technically speaking, pag nilagay yung word na possess, nagpo-possess kasi kami. Kaya nga, late, I think parang 5 years ago, yung dati naming chief legal, malamang kilala mo si Attorney Ariola namin, Colonel Ariola. Narinig ko na. At pati po si General Bidamo, yung dating regional director ng BJMP sa NCR. Dati po. So what they did po para ma-encourage yung mga BJMP na mag-LTAP, nagkakaraban po sa regional office ng BJMP. Okay. Opo, nagkakaraban Sa po. BJMP? Opo. Sa nagkakaraban. PNP? Sa kanila naman po, kanila naman yung karami. Parang wala akong narinig sa PNP. Kumukuha sila na LTAP Marami na po ngayon. Marami na. Opo. Actually, mga member natin sa One Gun Pilipinas ng Pagka ako may nakitang pulis kayo mga kaibigan ko, tatanungin ko kayo kung may LTAP ka. Pag wala ka LTAP, patay ka sa akin. Yan. Kasi tuloy mo ba, para alam yung mga gun owner, yung mga gustong magkabarel, ngayon pa lang alam nyo na. Ngayon, kung wala pa kayo pambili barel, LTAP muna unahin nyo. Pag may pambili na kayo ng barel, pwede na. Di ba? Opo. So, ano pa ang, So, tuloy natin yung yung kaalinsabay po nung aming premonition na madami ang bibili. Ano po, yung ginawa namin yung training and education program ng One Gun Pilipinas. So, ano po yung TRAED? Sa military, TRADOC ang tawag nila. Dito naman sa amin sa One Gun Pilipinas, tawag namin OGP TRAED, Training and Education. So pag dumadami na po kasi yung tao sa community, lalo po sa baril, andun po yung risk. Correct. Alam niyo po yung itong mga road rage na nangyari. Last year pa po namin ito nahulaan, hindi naman po sa pagyayabang. Kasi alam na po namin ang mangyayari. Talaga anong mangyayari? Na-visualize na po namin yan. Ang sabi namin, yung mga maliliit na away kalsada, yung nagkagit-gitan, huwag nyo kayong bumunot ng baril. Actually, kung i-review nyo yung mga live namin, diniscuss na namin yan last year pa. Ayun.
So ito, pumutok na po lahat yung aming mga mga hula nung nakaraang taon, yung mga prophecy ng One Gun Pilipinas. Kasi nga po dumami, lumuwag yung batas eh. So ang dali na eh. Lalo na to si Calvo, si Gonzales. Opo. Ay, naku yung pinaggagawa. Isipin mong nagbabike lang. Binatukan na. Tapos tinutukan pa. Pinagbayad pa. Kung ako naka-road rage niya, yung kakasahan niya ako, baka inago ko yung sa kanya ko pinutok. Ayun. Ha? Yan. Saya ko yung puputok. Ang dami lumabas na bala ron. Oo. Hindi, sabihin nga kasi, tama yung ano nyo na dapat, yung mga may... Ano ba mapapayo mo muna sa mga magbabaril? At yung... Ano ba ako? Magbabaril ako. Ano dapat? Dapat hindi maanitin ang ulo ko. Dapat ano? Actually, ganito, no, sir, no? May mga member pa kami sa One Gun Pilipinas. Ito, matutuwa ka, sir, Mahinit no? na ulo. No, ito, matutuwa ka. Sige, May mga sige. member kami, sabi ko nga, para rin kaming budol, nangyari dito sa One Gun Pilipinas. Kasi pati yung mga taong hindi naman, walang interest magbaril, nag-eltap. Nag-eltap. Oo, ito. Yung isa naming member, taga Malabon, si Sir Philip Reyes Macasyab, yan, kaibigan natin. Sabi ko sa kanya, bro, mag-isang taong ka nang may eltap at di ka pa bumili ng baril. Alam mong sabi niya sa akin, sir, pinakikiramdaman ko pa sir yung sarili ko kung dapat ba akong magbaril. And that's very good. Tama. Maganda po yun. Baka ano siya, madaling minit ang ulo. Kasi lagi siyang nasa kalye, nagdadrive. Yun. Pero sabi niya, sir, nang pinapanood ko yung live, nakikita ko yung yung tamang mind setting. Sabi ko, it's all about, alam niyo kako sa kanila, lagi namin sinasabi, yung ego kasi ang pumapatay, hindi yung baril. Oo. Yung ego po natin, pag hindi po natin na-control yung sarili natin, yun na po yun. O yun na nga. Nakaraan po, ang sabi ni Senator Bato de la Rosa po, yung ating buting senador, mainam daw yung baril na nasa bag kaysa nakasukbit, lalo sa sibilyan. Kasi nga naman, pag ang baril po ay nasa bewang, ang bilis mong ma-access eh. Correct. Imbes mag-iisip ka pa, bumunot ka na. Until such time na-realize mo late na ba't ka gumawa ng ganong aksyon, no? Pag nasa bag, medyo may delay. Baka makahinga ka nga pa nga ng malalim na, mali yata itong gagawin ko, no? Correct. But sa akin, sa opinion ko, no, sa matagal na rin po tayong nagbabaril kasi, no, may mga tao po kasi talaga na ang tingin nila sa baril is it's something na parang kukuhanan talaga ng tapang. Generally ganun. Pwede, oo. Niniwala ako doon. Generally ganun, no? Kasi kung wala ka naman nun, hindi ka magiging matapang. Kung hindi ka talaga matapang. Bigyan kita ng example, Sir Rosel. No? Nung college kami, may mga kabats ako sa Philippine College of Criminology na talagang hindi nakipagsuntukan, hindi nakipagbasag ulo, no? Mababait. Sa mga riot, uso riot, di ba? Nung time namin sa PCCR, kasi sa PCCR noon, talaga dyan, bubulihin ka, kailangan lumalabang ka dyan. Otherwise, dilipat ka ng ibang eskwelahan. Correct. Now, yung mga kabats ko na mababait na yun, nung maging pulis, naging salbahe. Ayun, dahil sa baril yun. Saan pa ba? Tingin ko. Kasi, yan, kung talaga kasing sila matapang, dapat nung nag-aaral pala, makikita mo nakikipagbabag yan. Yes. Kasi matapang eh. Yes. Isa mo, tahimik. Pero nung naging pulis na, tama. Magugulat ka, nasa Caracruz, na maril ng kalaro sa Caracruz eh. Diba? Isipin mo. Yun, oo. Pero tuloy natin, pero pag ang tao po kasi, naniniwala po kami sa One Gun Pilipinas, pag ang tao po ay properly guided po, no? Lalo, hindi lang naman po sa firearm, no? Sa lahat ng bagay, nilagyan natin siya ng tamang mindset, hindi po siya maliligaw ng landas, no? Tama. So generally, ganun po, no? So kahit kanino yan, mapasibilyan, otoridad. Opo, wala pong pinipili. Pero kasi Corexman, may kilala ako. May posisyon siya, although asawa niya pulis. Ang asawa niya is policewoman. Siya hindi pulis. Sibilyan, masasabi natin, sibilyan. Ngayon, may baril din siya. Actually, taga-Krami. Doon din umuwi sa Krami. Pagka siya lumalakad, ang baril nasa bewang. Bawal yun. Bawal, yeah. So, ano dapat gawin doon sa mga ganon? Ganito po yan, mostly naman po, yung tacking on waistband po kasi, isa po yan sa mga, sasabihin po natin na, bawal na nakalagay sa batas mismo, sa IRR, yung tacking on waistband, no? Opo, yan po, lalo pong yan po ay nakadisplay, ay pwede nyo naman pong i-report. Maganda, makuhanan nyo ng picture,
or may video na yun na nga po, naka-display yung baril. Yeah, actually, hindi naman siya eksakto naka-display. Kundi nakasukbit sa bewang, nakatago sa t-shirt, then the same time, naka-jacket pa. Pero pagka kinapkapan mo siya, andun yung baril. Actually, kasi may ang rule talaga concealed, sir, no? Pero kung titignan mo yung sa likod ng permit to carry, talagang yung taking sa waistband, bawal, no? So, swerte siya at hindi siya nasisita, no? Paano nga? Siguro, isang bagay, asawa siya ng policewoman. May rango. Siguro, yung lakas ng loob niya siguro, doon siya kumukuha ng lakas. Yun na nga po yung sinasabi natin, sir, yung mindset. Oo. Siguro, doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Sabi niya, sinong uhuli sa akin, no? Yung nga sinasabi ko siya kanina, Corexman. For example, siya, o asawa ng policewoman na may rango, at siya may position din as a civilian. Sana yung ating mga implementer ng batas dapat walang sinisino. Sa akin for example, ikaw, huhulihin kita akong otoridad. Wala akong pakialam kahit ganyan ka, labag yan ako yun. Kaya nga hindi ako nagpulis dahil marami kong makakaaway, baka siguro natalambungan. Actually sa Amerika nga mapapansin mo kahit naka-uniforming police, pag nag-overspeeding pinapara ng correct. No? So, hindi pa tayo umaabot sa ganung klaseng level, no? Tayo siguro darating na rin yung time na yan, sir, no? Alam niyo, nagbabago naman na yung panahon dito sa Pilipinas. Unti-unti yan. Sabi ko nga, kami nga nung araw, mapakikita mo, nung araw makakakita ka ng pulis na incomplete uniform, di ba, sir? Ngayon, wala ka na makikita ng pulis na nakabalagbag dyan sa kalye na hindi naka-uniforme kasi mahigpit na po ang ating polisiya. Maliban na lang kung halimbawa mga intelligence, siguro. Yes. Pero unti-unti naman nagbabago. Unti-unti. Ngayon, dito naman sa gun community, kaya kami talagang sabi ko nga, yung training and education, kaya namin inintroduce yan. Kasi, Sir Rosel, dalawang bahagi ang training and education sa baril. Dalawang bahagi. Sabi nga ni Admin AJ sa akin, sabi niya, kuya, ano ba yung ano natin sa training and education na yan? Sabi ko sa kanya, so, yun, tatanong ko sa iyo. So, yan na yun. Okay, sige. So, sa training and education ng baril, sa baril po, dalawang bahagi po ito, mga kababayan, ano? Hindi pwedeng magaling ka lang bumaril at marunong ka lang bumaril at safety ka humawak ng baril. Hindi po yun natatapos doon. Ang susunod po na kailangan ng isang gun owner, nakakaintindi po siya ng batas sa baril. Bakit po? Usually po, ang bumili ng baril at nakakuha ng lisensya at may permit to carry, sabi niya, pwede ko namang gamitin to, may ano naman to may papel to, dokumentado to, ibinaril sa tao. Now, hindi po natatapos doon na mamamaril ka na lang ng tao. Kasi after mo magpaputok ng baril, there is liability, there is responsibility, and there is accountability. Kaya mapatay mo kayo, hindi? Yeah. Now, going back, halimbawa po, ginamit nyo yung baril nyo na may lisensya at may permit to carry. Sabi nyo, inallege nyo, pinagtanggol nyo ang sarili nyo. Nung ginamit nyo ang baril nyo, wala man pong imminent threat to your life and limb. Kasi sabi ng batas, kailangan talagang ang totoo yung banta sa buhay mo. Nag-e-exist siya Hindi siya imaginary, Sir Rosel, no? Ganun ang ano ng batas, no? Totoo yung banta sa buhay mo. Kumbaga, nakataya ang buhay mo. Mamamatay ka pag hindi ka nag-react. Ang ginawa mo, nag-overreact ka. Halimbawa, pamalo lang po yun. Diba? Kahoy. Pinalo yung ano mo, yung side mirror ng kotse mo. Away kalsada, binaril mo. So, do you think that will justify your use of firearm? Hindi po yun. Hindi po siya. Kailangan yun kung sasaksakin ka na ba? Opo. Di ba? O binunutan may ka ng baril. Opo. Ganun po yun. Ito pa problema, Sir Rosel, no? Binunutan mo ng baril, may baril din. Tinadtad mo naman. Sobra. Yeah. So, ibig sabihin, talagang may intention kang patayin. Talagang mamamatay tao ka talaga. Tinadtad mo So, yung last naming video, pinost namin, kaya madalas mapapansin mo sa group namin, nagpo-post kami ng mga video ng mga real na no? So, kailangan pala, Corexman, kung meron mang ganon, siguro, putukan mo man siya, siguro, once lang. That is why, yes, dyan napapasok yung thread natin. Alam mo ang batas at marunong kang bumaril. For example po, kaya nga ina-emphasize namin yung shot placement. Pag pumutok ka na alam mo talagang pag tumama yung bala mo, hindi ka na uulit. Kasi kung pinutukan mo po yan ng 3, 4, 5 at inubos mo isang magazine,
paano nyo po ipaliliwanag sa korte yun? Tama, tama. So ganun po yun po yung training and education. It's not about your shooting skill. It's about yung legal knowledge, yung paano po kayo mag-react sa isang senaryo at saka yung tamang mindset po. Correct, Ganun po correct. kalalim yung traed. Kaya nga po iniingatan ko yung pag-craft nung program. Kasi ano po yan, kailangan po yan both makuha ng member. Both education sa batas, education sa proper mindset ng ownership, responsibility, at the same time yung skill. So hindi po pwedeng mawala ang isa sa kanila. Alam mo yung batas, di ka naman marunong bumaril. Baka pag bunot mo ng baril, nabaril mo paa mo. Nabaril mo yung katabi mo. So yun. May nangyayari ng gano'n. Kasi Yes. nababaltaan ako, naglilinis lang ng baril. Opo. Nabaril na sarili. Opo. Ayun. So, kung sakali ba, alam mo ako, sa One Gun Pilipinas, pagpasok ko ba sa inyo para matuto? Kasi may nakikita ko, napapanood ko sa inyo sa shooting range. Tinuturuan nyo. Yung ba ay merong bayad, may fee sa One Gun Pilipinas, para at least alam ko, di ba? Kasi ano ba, Congressman, turuan mo nga ako, meron akong basuka gusto kong matutong gumamit. So, meron bang fee? At para malaman din natin, yung mga gustong matuto, at least alam nila. Meron ba? Ganito po ang ganito po ang setup namin sa One Gun Pilipinas. Yung ating po mga member, tinuturuan natin sila for free. Kasi nga po, advocacy group po ang One Gun Pilipinas. Kaya nga po last time naalala ni Sir si Sir Monsur de Rosario, no? Oo, si Monsur. Kaibigan ko yan Tinuruan po natin siya, no? Nung binabayaran niyo po ako, tinanggihan natin. Naikwento mo na. Sabi ko sa kanya, ay Sir, kapo, if I will accept your money, nagsisinungaling po si Corexman. Nagsisinungaling po ang One Gun Pilipinas. Saan mo siya tinuruan? Doon po sa Bucor Firing Range. Nagpunta siya ron. Opo, doon na po kami nagkita. So, yun nga, nagulat nga siya na, ginamit ko yung time mo, ginamit ko yung oras, ganun. Sabi ko, lahat po ng bagay, lalo po ang advocacy ay may sacrifice. So, yun na nga po, wala pong sinisingil ang One Gun Pilipinas. Actually po, pag nagkakakandak po ako ng mga shooting lessons, pati baril ko po, pinapagamit ko na. Ayun. Kasi po, magre-rent po ng baril, mahal po ang pag-rent ng baril. Oo, yun nga din alam ko, mahal ang pag-rent ng baril. Baril. Tapos, ang nangyayari po, ang member na lang namin, pagpunta sa range, babayad na lang siya ng entrance, bala. Minsan po ang ginagawa ko, may mga reload akong ammunition, sir. Pinababayaran ko na lang yung reload. So, para makatipid din po ang member. Ayun. So, malaking sakripisyo po ito, pero ginagawa po natin to para mas marami pong makinabang na tao. Kasi yun nga po ang sabi namin sa One Gun Pilipinas, sana wala po kaming member na mapariwara. Kasi hindi naman po kami nagkukulang ng paggabay sa kanila. Ngayon, alam mo, no, sa sandaling panahon, napapanood ko nga kayo noon pa. Sabi ko nga to si Corexman, parang talagang umasenso na. Yun ang nasa isip ko paano ba naging agad na lumawak ang One Gun Pilipinas? Ano ba sikreto nyo? Baka naman nanunoto kayo, di ba? Hindi naman. Pwede. Hindi, actually, joke lang yan. Maganda yung kwento ng One Gun Pilipinas, nung nagsimula kami. Ang talagang target audience namin ng Admin AJ, sir, yung mga newbie. Yung alam namin bibili pa lang ng baril. Okay. Kasi yun naman ang nangangailangan sa amin. Sabi ko nga palagi doon sa mga member, hindi kami kailangan ng mga magagaling ng bumaril. Yung mga world shooter, din nila kailangan ng One Gun Pilipinas kasi they already know the discipline. Alam na nila kasi sa tagal na nila sa baril. At may mga abogado po yan na pwedeng pagtanungan. Pero yung ordinaryong Juan de la Cruz na nagpa-arm owner, well, he cannot afford that, Sir Rosel, yung magpapiring siya lagi at magbabayad siya ng instructor. Kaya nagbaril lang yan kasi ang gusto lang talaga niya maprotektahan ang family niya. Diba? So yun ang bottom line, ba't bumibili po ang Pilipino ng baril, no? Protect po niya yung sarili niya at pamilya niya. Correct. Ako, katulad ko. Before, nung may baril ako, kaya ako nagbabaril tayo protection. Opo. Pero, hindi ko alam yung mga proper na marunong akong pumuto. Opo. Pero hindi ko alam yan, yung mga, kaya maganda rin na nag-usap tayo ngayon. Now, nung sinimulan namin ito, sabi ko nga sa Admin AJ, yung mga may pera, mayayaman, they don't need One Gun Pilipinas. Kasi yung ordinary Juan de la Cruz, sabi nga natin, self-protection, family, yun na nga po ang problema. Kasi nga, hindi ka not afford na magpunta sa range palagi, magbayad ng instructor. Kasi ang may pera, kaya nila, kahit sinong pinakamagaling na instructor, kaya nilang bayaran. Sir Rosel, tama? Ganun ang naging objective namin, sabi natin, alalayan natin yung mga newbie. Nagla-live kami, sir. Ang nanonood nun, mga 4, 5, naging 10, naging 20. Ako, actually, nanonood din ako. Pero, sura, subaybay mo nung una, kakunti lang po yan. Kakunti lang. Opo. Pagdating po ng month of November, parang dramatic, parang isang buwan lang yun. Dumami po ang nanonood.
Tapos may mga kaibigan po tayo before sa firearm industry na tumatawag na they give support. Lalo itong mga tropa sa Malabon, sila Sir Jerry Manansala, no? Shout out pala kay Sir Jerry Manansala, no? Marami po, hindi lang po si Sir Jerry, no? Opo. Kasama na rin natin sila Sir Jetro Dionisio, sir. Actually, in-interview ng Admin AJ. Yung mga word shooter natin, si mag-asawang Catalan po, si Sir Jun at Johanna Marie Catalan, ganun po si Sir Ed Sergino, even Bato de la Rosa, sir, ng support sa atin. Teka muna, mga ang dami pa na nanonood sa atin, no? Meron pang taga Davao. Yeah. Si Christian Guerrero. Ayan, tapos si Bernardino Magan. Si Maganto. Hanggang Europe yan, sir. Hanggang Europe. Maraming manonood sa atin. Tapos sa OGP, santo, Isabela Hir, ayun, nanonood. Dami, yan, no? At least napapanood. Tsaka yung mga katropa natin dyan na hindi pa gun owner at gusto magka-LTAP, ayan, ito po ang mga proseso, at least naalala. Tsaka ito, ang One Gun Pilipinas ba, Corexman, ano pa ba po pwede yung ihatid sa mga miyembro? Halimbawa, nag-establish na One Gun Pilipinas, talagang buong mundo ay kinilala ng One Gun Pilipinas. Ano pa ba pwede nyo ihatid sa mga gun owner, sa mga private, etc.? Ano pa po pwede nyo gawin? Ito nga po yung kasama po ron, ang pinakapuso kasi ng One Gun Pilipinas, Sir Rosel, yung TRAED, yung Training and Education, no? So, katulad po nitong nakaraan, yung mga Eagles natin, NCR, no? In-invite nila tayo, nagturo po tayo sa mga members na, libreng po yon, libreng lecture lang po. Libre po yon, hindi tayo tumanggap ng bayad doon. Bukod po doon, siguro pwede ko na rin i-open sa publiko, no? Dito po kasi ang isa po sa mahalaga namin gustong gawin sa One Gun Pilipinas, lahat po ng magiging member namin, gusto po namin disiplinado, of course, no? Kung sakali po kasing ma-engage ang member namin, kaya may legal team tayo, sir. Nag-establish kami ng legal team. Kapag ang board po, nag-imbestiga ang board natin na ang paggamit ng baril ng member ay self-defense, we will provide a free lawyer sa depensa po ng member. Pero kung halimbawang may probable cause at member ng One Gun Pilipinas. For example, ako, miyembro ako ng One Gun Pilipinas. Na-engage ako. Pagdating sa investigation, napatunayan na may probable cause ako na mali ang ganito po yan. Siyempre po sasampa yung kaso sa korte, no? Pero pag nakita po ng board na mayroon tinatawag sa batas na yung mga requirements ng self-defense. Pag nakita na-assess ng mga lawyers natin na pasok pa dun sa tinatawag na na URL, ang tawag namin yung lack of sufficient provocation, yung reasonable means to kasi mayroon pong elemento ang self-defense, no? Yun po ang titignan ng board. Kapag nakita namin na meron kang panalo sa self-defense, bibigyan ka namin ng lawyer. Pero pag nakita namin na ginamit mo ang baril to abuse or hindi po kami magbibigay ng abogado. So ganito po ang mangyayari dyan, hindi lang po sa member. Halimbawa po, ipinagtanggol ng member ang kanyang magulang, ang kanyang anak, ang kanyang kapatid, ang kanyang nanay or tatay. So, ano po yun? Direct line po, ang ibig sabihin. Relative by direct line. Nanay, tatay, anak, apo. So, sa pagtatanggol. Sa defense of relative. Kasi tatlong uri po ang defense. Ang justifiable, Bukod sa self-defense, may tinatawag na defense of relative. So, that halimbawa ako, asawa ko, pinagtanggol ko. Depends on relative na yun. Paano pagkabit? Ayun, hindi na. Depends on stranger na po yun. Yung mga taga One Gun Pilipinas, iba natatawa sigurado. Depends on stranger na po yun. Wala kayong relasyon. So, not granted yun. May dalawa po kasing relasyon na kinikilala ang batas. May tinatawag na consanguinity and by affinity. So, si Mrs. mo, dahil kasal kayo by affinity, dahil batas. Pag anak mo naman, nanay kapatid mo, consanguinity by sa blood po yun, sa dugo, no? So kung kabit po, depends of stranger. Si Mrs. Tuloy. Depends of stranger po yun, po. Guys, ako mga kaibigan, alas 9:06 na po ng gabi. Habang lumalalim po ang gabi, may ganda usapan namin ni Corexman, yung mga taga One Gun Pilipinas, asawa, anak, magulang, okay yan. Yun lang ang pwede, yun lang ang pwede. Pagkakabit, wag na kayong umasa, wish kayo maasahan sa One Gun Pilipinas. Tapos tuloy natin, ganito pa rin po yun, yung mga benefits po kasi na gusto namin implement. Katulad po yung mga newbie natin, no? Pag kumuha sila ng
yung mga member pa kasi tayong walang LTAP, sir, no? Oo. So, ang gagawin po kasi namin, pag na-put up yung mga office ng One Gun Pilipinas, may mga staff, may man tayong mga office staff, no? May mga member tayo na member po ng NROI. Ang One Gun Pilipinas po kasi i-register din namin gun club. So, ang mangyayari po, yung mga member po na wala pang LTAP, pag kukuha sila ng gun safety seminar, tayo na po ang mag-i-issue. So, hindi na sila magbabayad sa kung saan-saan para magkaroon ng gun safety seminar. Ayun. So, libre na po yon sa member. Tapos, ang gagawin po namin, part po ng TRAED, hindi, tuloy-tuloy po yung pagtuturo. Lahat po ng pwede nating ituro pagdating So, sa mga tweet, may posibilidad na ang isang gun owner, kung kukuha ng LTAP, etc., pwedeng sabihin ng LTAP na, kumuha muna ka ng certification doon sa One Gun Pilipinas. Ganun, pwede ba ganun? Instead, magbayad sila ron sa mga binabayaran po na gun club or firing range. Pag sa member na, libre na yun. Sa ibang gun club, siguradong, siguro na, kailangan bayad, ito na. Ganun, Ay may, allegedly, may mga ganun daw pong kwento. So, pero sa atin po, ang mangyayari kasi, ang opisina natin, may seminar hall yan. Tuturuan po talaga natin. Yun ba kung halimbawa, Corexman ako, magse-seminar ako. Yung ba tatagal na isang araw, kalahating araw? Kasi halimbawa, businessman ako, may trabaho ko, talog nga yung sinasabi mo kanina. Actually, pag pumunta po kayo sa mga firing range, tuturuan lang po kayo ng safety, paano bumaril. Just konting putok. Konting putok, pipicturan kayo, no? Mga 500 rounds, gano'n. Hindi naman po. Hindi naman. Ganun karami. Kasi 500 rounds eh. So, yun po yung nakikita naming, yun yung gusto naming i-treat dito sa One Gun Alam mo Pilipinas. maganda eh. Kasi, mismo sa range actual, tuturuan nyo paano paghawak, paano pagre-reload, paano pag-ano. So, after nun, bago yon lecture muna. Opo, lecture muna bago sa range. So, sa makatwid, ihanda ko na yung isang araw. Opo. Actually po, ganito nga po ang gagawin namin sa One Gun Pilipinas, no? Hindi naman namin sinisiraan yung yung pagkuha ng gun safety seminar kasi that will be time consuming kung hahabaan mo, di ba? Sabi ko nga palagi po sa One Gun Pilipinas, hindi po obligasyon talaga ng gobyerno na turuan tayo. Tama. Ang sabi ko palagi, lalo yung mga member, dapat gobyerno nagtuturo sa atin. Sabi ko, wag niyo pong sisihin ang gobyerno kasi ang gobyerno, regulation lang po ang nilalagay niya. Siya lang po yung naglilisensya, siya lang nagbibigay sa atin ng pribileyo para magdala ng baril. Pero yung pagtuturo po, responsibility natin yun. For example po, nung kumuha tayo ng driver's license, nag-aral pa nga tayo sa driving school karamihan. Nagbayad yun. Wala naman nagtuturo sa LTO eh. Ako naman, may mga nagturong kamag-anak ng araw, mag-drive ng owner, no? Lucky for me. Pero mostly, ang mga nagdadrive ng kotse, nagbabayad dyan sa school. Driving school. Bago makakuha ng license. Now, ang lagi kong sinasabi sa member natin, nung kumuha ka ba ng driver's license, gobyerno ba ang nagturo sa'yo mag-drive? Hindi po. Ganon din sa baril. Ang gobyerno lang po ay regulation. Tama. So, ang responsibility po na matuto, nandun po sa firearm owner yun. Ayun. Kasi binigyan ka na ng pribileyo, i-enhance mo yung knowledge mo, yung skill mo. Ayun mga katropa, mga kuya, mga ate, ang linaw po. Totoo ho yun, kasi ako rin natuto mag-drive. Hindi ako tinuruan ng gobyerno. Natuto lang ho ko, una nagkalikot ako. Nung nakita ko lang ninong kung kinakalikot ko, tinuruan na ngayon ako. Nung nakita niya nang marunong ako ngayon, dinala ko sa LTO. Pinakuha ko ng exam, nag-actual ako, may lisensya na ako. So, ganun din sa One Gun Pilipinas, yung mga gun owner, kung gusto nyo magbaril at gusto nyo matuto, pwede kayong lumapit sa One Gun Pilipinas, pwede kayo magpa-member, kung ayaw nyo, magpaturo kayo. So, siguro ko, dapat itong PNP, yung LTAP, dapat hingan nyo na certification na dumaan sila sa mga gun safety, nandito ang One Gun Pilipinas. Actually, meron sila. Requirement talaga siya sa LTAP. Requirements. Oo. Ang problema nga lang, Sir Rosel, yun na nga, katulad ng sinabi mo kanina, pinicturan lang, o sandali lang, pinuruan lang ng kaunti. Pero yun na nga po yung sinasabi namin, kasi nga po, hindi na yun para bantayan pa ng gobyerno. Kaya nga po pumasok ang One Gun Pilipinas, kasi yun na po yung gagawin natin. Ayun. Under the TRAED program po, yung ating One Gun Pilipinas Training and kung sakali ba, Corexman, yung kapag ako nag-undergo sa One Gun Pilipinas, i-honored kaya ng LTAP, ng krame? Kaya nga po ang gagawin namin, ang One Gun Pilipinas ay i-register po namin yan, gun club. Kasi pipirma ang presidente ng One Gun Pilipinas at pipirma po yung certified range officer. Katulad po ng ating shoutout po kay Sir Robert Arroyo Tan. Ayun. Membro po ng NRO, ayan. Kaya marami po tayo, Sir Rosel, na member sa
One Gun Pilipinas na mga certified range officer. Ayun. Kasi they will become the signatory of the gun safety certificate. So yun po yung objective. Ayun. So ang ginawa po namin dito parang isang putok, 3 ibon ang tinamaan. Ayun. Yun po yung So yan mga kaibigan, linaw-linaw at ire-register po ito para maging isang legit na gun club. At ang kinaganda ho dito, hindi basta gun club, kundi talaga may seminar. Kumbaga sa parang dudoktrinahan muna kayo bago kayo pahawakin sa range ng baril. Yun ang kinaganda rito. Kasi sa totoo lang, may alam mo kung mga gun club, pag kumuha ka at bumili ka ng baril, wala, sige, bibigyan na sa'yo, pero hindi ka tuturuan. So ito, nandito ngayon at pumapagaspas na at itong One Gun Pilipinas, no? At teka, may tanong pa ako Yes sir, sige lang po. Kasi ang dami ng mga nangyari na road rage, no? Diyan sa atin sa iba-ibang lugar. Paano ba ang gagawin nito? Halimbawa, nagkataon na lehitimong member ng nasabi mo na kanina. Opo. No? Ano ba ang dapat gawin talaga diyan? Sabihin na natin huwag ng member ng One Gun Pilipinas. Ay labas natin ng One Gun Pilipinas. So, ano ba ang dapat? Kasi may LTAP ako. Na-engage ka. Na-engage ako. Tingin mo ano ang dapat? Ito bang mga impacto nito o may kasalanan otoridad? Tingin mo? Alam niyo po, sa totoo lang nakikita po natin na yung ating PNP ay ginagawa na nila ang trabaho. Itong mga late, nakatulad po itong sana ayoko na rin mentionin yung pangalan, pero yung nakaraang nangyari, nakikita po natin na gumana po yung batas kasi nirevoke naman na po yung kanyang LTAP, no? So nirevoke po yung LTAP at nagkaroon pa nga po ng Senate inquiry, no? Ibig sabihin hindi na rin po pinapalagpas ng gobyerno yung mga ganito. So yung sinasabi mo nasa 300 plus? Yung 377 po, talagang revoke sila Oo nga, revoke po sila. Ibig sabihin makikita po natin na yung ang FEO po ay nagtatrabaho, ang PNP. In particular po ang Firearm Explosive Office. So makikita po natin na talagang they're doing their best po na ayusin po itong mga issues sa baril. Now, bilang suporta po ng One Gun Pilipinas, kami naman po ang ginagawa namin dito, inaayos po namin yung edukasyon, yung tamang pag-iisip po ng mga kasama natin sa gun community para hindi na po tumangyari ulit. Ako nga po, naniniwala po kasi ako na pag tayo po ay, sabi ko nga kanina si Rosel, pag we are properly guided, no? Ako ay umabot sa edad na ganito na marami ring mentor. Opo, mentoring po ako kasi siguro kaya naayos ko yung sarili ko Marami pong sumita sa akin ng araw Good thing po, natuto naman din tayo makinig, no? So yun po yung tayo po pag sinaway po tayo, sabi nga po ng tatay ko yung pag naalala ko laging sabi ng airpat ko, anak, kapag merong sumita sa'yo na hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka ano-ano, makinig ka at magpasalamat ka. Sabi ko, huwag kang mayabangan, anak, kapag sinita ka, ha? Sabi ko, bakit pa? Ibig sabihin, may mali ka. At yung sumita sa'yo, nagmamalasakit. Ayun. So, i-treasure mo yung tao na yun. Kasi walang tao na maglalakas loob, sitahin ka kapag may mali ka. Tama. Kasi yung mostly, sasakyan ka kahit mali na ginagawa mo. Dapat magpasakop ka. Yes, at makinig. Oo, yeah. Actually, yun po yung ito po yung magandang nangyayari sa One Gun Pilipinas. Kasi nga po, ang mga member namin, tumatawag pa po yan. Meron tayong member I think, January ata, binato ang bahay niya medyo nakatira sila sa, alam mo na, medyo Islam area. Alam na may baril siya siya, china-challenge. Binato yung bahay. Pinoprovoke siya. Alam mo, sabi niya, kuya, sir, paano kaya ito? Sabi ko, tumawag ka sa mobile. Sabi niya, sinipa yung pintuan ng bahay. Harangan mo kako ng sopa para hindi makapasok. So parang zombie apocalypse, no? Kasi sabi ko, pag pinabayaan mong pumasok sa bayan, ibig sabihin, gusto mo talaga siyang barilin. Diba? Ang ginawa niya, hinarangan niya ng sopa yung pintuan ng bahay. Kasi siyempre, alam mo naman yung mga pintuan ng bahay sa mga Islam area, maninipis. Kasi alam mo, minsan Corexman, for example, ako, may papasok dito. Pag hindi ko lalabanan, sabihin, duwag ako. Yun na po yung ego kills. Yun po, kasi, siyempre, lalaki tayo. Opo. Alam mo, pababarako ko doon. Yes, ito na nga yung kwento ko nung nakaraan, sir, nung live. I-share ko lang mga kababayan, nung naka-assign ako sa Nabotas. That was 2008, if I'm not mistaken, 2008. Yung businessman na hindi naman malaking negosyante, nagnenegosyo yung tao.
may baril siya at meron siyang mga hindi magandang sa kapitbahay, relasyon. So, one time nagkaroon ng inuman sa bahay niya, may bisita siya. Pinagtripan po yung bisita niya. So, Filipino culture na ba't mo inaano yung bisita ko, di ba? Nilabasan niya ngayon. Nagkasagutan sila, Sir Rosel, no? Paglabas, nagpangabot, suntukan. Nung nabugbog tong si gun owner, tumakbo sa bahay, kinuha ang baril. Ang masakit, sumunod yung yung kasuntukan niya. Binaril niya yung tao, patay. Ayun. Now, hindi justified killing, di ba? Nakulong sa kulungan natin yung tao. Nakulong talaga. Nagsisisi. Ayun. Nabenta lahat ng property, nahinto ang pinauwi ng probinsya ang mga anak. So, gutom ang pamilya. Isang maling desisyon lang po, mga kababayan. Ayan. Ayan yung mga gun owner, narinig nyo. Kaya huwag masyadong mainit ang ulo, ha? Paring itong si Kuya Bams Nagar, si paring Bayan Jogrades sa Santa Maria, Bulacan, si paring Enting Diaz ng Tagalog, Valenzuela. Ito, meron nanonood sa atin, Pulis Malabon. Marami. Si Kuya Roland Hernando. Baka kilala mo to, Kuya. At syempre yung ating katropa, yung kasama natin sa Millennial, si Jello Truso, nanonood. Tinitignan niya kasi bago set up tong ating frame, Okay. Siya nag-set up niyang kanina. Magaling po. Sabi ko, tol, set up mo, meron tayong panao yung pandanga, dugong bughaw. Kailangan i-set up mo ng maganda. Ayun naman, kita mo ganda na set up, Yeah. Nakakalan, di ba? Hindi naman ganyan. Napapanood mo, Talagang sinunugan niya ng kilay kanina yan. Maraming salamat po sa paghahanda. Palagpakan niya natin si Jello. Yan. Ayan mga kaibigan, yung baka mayroong ibang tanong baka sa'yo, wala ka ba nakikita tanong sa'yo? Ano dyan? Ako malamang nakikinig itong mga ito minsan kasi alam nilang hindi ko to live mo ito. Hindi, ang dami nga ritong nanonood pero alam mo naman, malabo mata ko, hindi ko makita yung mga tanong. So tignan natin yung mga tanong, no? Oo. Ayan, yung iba baka mamaya may tanong, tignan mo rin. In short, dapat pwede ang dating sa self-defense. Ayun, may sinasabi in short, dapat duelo ang dating sa self-defense. Meron tayong video doon. Sinasabi duelo daw. Actually, ito may kwento yan. Merong mga, kasi nag-YouTube ako, di ba, Sir Rosel? May mga videos ako sa YouTube. Siningit ko yung eksena ni FPJ. If you will remember yung Esing ng Tondo, di ba? Yung sa Riles ng tren. So may humamon po ako kay Esing ng Barilan. So naghanap po ako ng video clips para maipaliwanag ko yung yung sitwasyon, sir. Yung idea ba. So doon sa eksena, nasa Riles sila yung humahamon kay Esing ng Tondo ng Barilan. So, ang sinabi ni Eseng, sabi niya, bakit kailangan pang humantong sa ganun? Sabi niya, baka pwede natin pag-usapan sa malamig na inuman tsaka masarap na pulutan. Narinig yung clips na yan. Now, ang nangyari, matigas yung tao, Sir Rosel, talagang gustong makipagbari. Hindi daw siya papayag. Gusto raw niya malaman kung talagang mabilis daw si Eseng. So, nung una, ang sabi ni Eseng ay baka pwedeng pag-usapan. Bakit niya sinabi yun? Bilang pulis, dinede-escalate po niya yung situation. Ayan po, ipapasok natin lagi namin tinuturo sa One Gun Pilipinas. Imbes buhusan mo ng gasolina, buhusan mo ng tubig ang situation. Para mamatay. Huwag mong buhusan ng gasolina, maglalagablab lalaki po yung So ang sabi ni PJ, kaya sabi niya baka pwedeng pag-usapan sa malamig na inumin at masarap na pulutan. Hindi pumayag yung tao. Sabi niya, hindi pwede. Sabi niya, gusto kong malaman kung gaano kakabilis. Kaso nga. So meaning, ito na po ang idea, no? Ginawa na po lahat ng ni Eseng ang paraan para hindi sila umabot sa barilan. So ibig sabihin po, hindi yung duelo. Kasi pag sinabi na gusto mo magbarilan tayo, sige, bumunot ka. Ayan, duelo po yun. Pag may ganong... Pinaparusahan po yan ng revised penal code ng batas. Pinaparusahan po ng batas yan. Kaso nga... Inviting to a duel, tapos tinanggap mo. Kaso nga, minsan kasi, Corexman, may mga batas tayo na hindi talaga na ipatutupad. Minsan naman, alam mo naman ang abogado, na kung dapat uugatin nila nangyari, malalaman ng totoo. Hindi. Ang mangyayari, hindi pa nalalaman ng totoo, makakasuhan na talaga ito. Kaya po, doon na po sa korte talaga mag-uusap. Kaya nga po yan, lagi namin yun. Ito na nga po yung triad, no? Sabi ko kanina, hindi lang magaling kang bumaril, hindi lang yung asintado ka or safe ka humawak ng baril. Dapat alam mo yung batas at alam mo yung proseso. Para humantong ka man sa mga engagement o mapalaban ka,
alam mo pa rin kung paano ka lulusot. Ayun. So yun. So yun po ang ibig sabihin. Kaya ngayon sinasabi nyo kanina, sir, pagdating sa korte, sa kalsada iba yun, barilan tayo. Pagdating naman na sa courtroom, depensa na ang pinag-uusapan. Ayun. Ebidensya na po. Okay, nako mga kaibigan, mga katropa, mga ka-One Gun Pilipinas, sabay alas 9:23 na po ng gabi. Ha? Pero kita nyo, kaya akong gagawin ko pag may baril na ako, ang una kong ilalagay na bala, blanco. Para pag binaril ko, hindi siya mamamatay, blanco lang yun eh. Ako yun sinasabi ko. Parang may natawag dyan napanood sa pelikula ni Ronnie Ricketts, yung isang ng hostage, ayaw paawat, ginamit blanco. Pero nasaktan. Akala patay yung pala blanco. So, yun ang ibig ko sabihin, hindi sasabi ni Corexman yung naghamon, sinabi nga ni PJ na daan sa mabubuting usapan, kaya na lang napilitan dahil ayaw pumayag nung kinausap niya. Humamon. Pero pag sinabi na, bawal na tayo, sige, yun ang duelo. Malinaw. So kaya lagi namin sinasabi na, huwag niyong tanggapin yung duelo. Huwag niyong tanggapin po yung duelo na... So, talasan mo na lang ang paningin. Yes. Yun. Kaya po yung mga video na ginagawa ko, yung bumubunot ako ng mabilis, yun na po yun. Ibig sabihin, dahil hindi mo na kaya at babarinig ka, magre-react ka na. Ayun. Pero nauna na yung nauna ka nang nagsabi na ayaw mo ng gulo. Ayun. So, pinush ka sa wall. Ayun. Yan. So, linaw pagka may nagamus sa inyong gano'n, huwag yung papatulan, huwag kayong magre-return ng salita. Sige, basta yung presyonin, sa bangkat mara, sabi nyo, hindi na dapat din humanto. Pero talasan nyo mata nyo. Baka mamaya... Pakiramdam. Oo. Talasan yung pakiramdam nyo, mata nyo, baka mamaya yung salita nyo, yung bigla kayong bunutan, nalista ka, ready ka. Sana kung nakahingi ka na isang agimat kay Ramon Revilla nung buhay pa. Yeah, pwede yun. Pero kung hindi, talasan mo pakiramdam mo, talasan mo mata mo para hindi ka maunahan. Ganun lang yun, di ba? Opo. Pero yun na nga po ito po yung objective namin sa One Gun Pilipinas. Kasi nga po, tignan nyo po yung mga, balikan ko yung ordinaryong Juan de la Cruz na gun owner, no? So, he cannot afford a lawyer, no? Hindi niya rin ma-afford magpaturo sa mga mahuhusay sa baril. So, ibig ko sabihin po, ito po yung gusto naming i-cater sa mga kababayan natin. Lalo po yung mga wala pa sa One Gun Pilipinas. Kasi sabi ko nga po nung una, yung mayayaman, hindi na rin kami kailangan. Yung mga magagaling sa baril, hindi kami kailangan yan. Pero yun na nga po ang nakakatawa, kahit di nila kailangan ng One Gun Pilipinas, because of the advocacy, sumama sila sa atin. Ayun. So yun na nga po, at malaki po ang tulong nila sa grupo. Tsaka yung mga sasali sa One Gun Pilipinas, ito sa akin, paalala lang, Corexman huwag nyo ilalagay sa utak nyo na ano magagawa sa inyo ng One Gun Pilipinas. Ang ilagay nyo sa utak nyo, ano ang magagawa nyo para sa One Gun Pilipinas. At sa gun community. At sa gun community. Yan ang ilagay. Kasi iba pag sasali sa grupo, hinahanap nila may provecho. Yes. Actually, sa Rosel, ang kwento nga namin dito sa One Gun, ako kung hindi kami nag-kick ng member, anong una kasi, sabi ko kay AJ, pag nakita nating unruly yung tao, sipain natin. Kasi, tingnan nyo, Sir Rosel, kung ang daming bully nung una rito. Pag mapapansin mo sa mga gun group sa FB, nagtitirahan yan. Inaatake. Ikaw, ang hina mo naman. Paano ka nagka-LTAP? Hindi mo alam yung ganun. So, that's pangit po yun, Pangit. In-avoid namin sa One Gun Pilipinas yun. Kaya ang sabi ko kay Admin AJ noon, pag nakita nating unruly behavior, sipain. Dapat payuhan. Hindi actually po, nung ginagawa namin payuhan pero may mga tao talagang likas matigas ang ulo. Ayan. Ang ginagawa po namin sa group, pag may nag-complain na co-member, sinisipa po namin. Dapat sipain talaga. Kasi ganito po, Sir Rosel, wala pong lugar sa isang organisadong grupo katulad ng One Gun Pilipinas ang mga bully. Correct. Tandaan po ninyo, puro tayo di baril. Kasi kaya nga kayo nagkaroon ng grupo para magtulungan. At disiplina. Disiplina, tapos magbubulihan kayo. Apo. Di baka kayo dyan, magpanlaban, magpang-abot, di ba? Kaya nga po nung una, Sir Rosel, sabi yung grupo daw ng One Gun Pilipinas, parang martial law daw ito. Pag ayaw daw namin, sinisipa namin. Sabi ko, kaya kayo sinipa kasi you do not fit with the requirements. Opo. Sabi ko nga, hindi naman po ito samahan lang ng mga kasi kung gusto talaga nyo ng away o mag-create kayo ng rambulan FB group nyo dyan o kung ano man. Pero sa One Gun Pilipinas, we emphasize. Kasi tingnan mo, Sir Rosel, come to think of it, no? Lumuwag yung batas. Tapos itong mga gun owner, magiging abusado,
magiging sabihin na natin magiging mawala ng disiplina. Oh, Baka bawiin ng gobyerno yung sigurado yan. ang luwag na yan. Tulad nga ako kanina sinasabi ni Sir Corixman na kung halimbawa ako non-appearance akong kumuha ng LTAP, wala akong alam na ganito, ganyan, di ba? Saka walang kahirap-hirap. So mas maganda ho talaga tayo lahat dadaan sa proseso. Mas maganda ho yung may hirap kasi pag walang hirap, madali din mawawala, di ba? Hindi mo iingatan eh. O kaya nga, dahil sige ka lang. Katulad yan, nagmembro ka sa One Gun Pilipinas, dumaan ka sa seminar, lecture, dumaan ka sa firing range. So alam mo ang hirap. Gusto mo ba mawala na isang iglap yun? So doon papasok sa isip mo na kailangan kulako. Pag may ganito, teka, tatawag muna ako ng barangay. Tatawag muna ako ng polis. Ngayon, yung nga sinasabi, kailangan talasan mo isip mo, talasan mo pakiramdam mo, in case na ayaw mong patulan at biglang bubunta ka, yun pwede. So, may ano ka. Last recourse, final option yun, natin yan. wala ka na magagawa ron. Pero hanggat maaari, sabi nga, pag binato ka bato, tinapay yung bato mo. Yes. Di ba? Hindi yung konti lang na namura kang ganun. Ay, ikaw ganito pala. Babarilin mo na hindi yung ganun. Tignan niyo si Kalbo. Nanutok. Ano nangyari sa buhay ngayon? Sasabihin niya, kawawa na pamilya niya. Siya ang gago. Apektado po kasi tayo lahat, lalo pag nag-viral na po kayo. Apektado po pati pamilya nyo, apo nyo, nanay nyo, baka atakihin pa ang nanay nyo at tatay nyo sa sama ng loob. Ako tulad ko. Nag-viral si Corixman, hindi ko siya binubuli, kinukulit ko. Kinukulit ko na mag-usap kami para dito sa program kasi gusto ko rin malaman katulad niya, wala rin ako alam sa baril. Talaga kinukulit ko siya noon pa. Mag-guess ka, Corixman. Kailangan magpunta ka rito. Busy yung mama. Makikita ko nandun sa Nasugbo. Nagpunta rin sa gano'n, tapos kasama yung kanyang pamilya. Pupunta rin na Nasugbo para kumain, ha? May imbitasyon sa kanya at gusto rin matuto na ganito, gusto ma-lecture. So, ngayon lang ako, buti nagka-time mo ngayong linggo to. Kung di po ito nagka-time, dadaling ko itong Millennial TV doon sa kanila, doon na kami magpo-program. Di ba? Kasi, ilang taon na ho yun yung kung One Gun Pilipinas. Isang taon na. Ano sabi niya? Tol, darating din tayo dyan. Puro gano'n ang sinasabi. Kaya ako sa kanya, ginagawa ko, panay-comment ko sa mga vlog niya, panay-chat ko sa kanya, hanggang sa ito siguro, nakulitan na. Ayaw, pumunta na. Sinabi niya, sige, tuloy na tayo. Pinost ko na kanina, kung di siya dumating, pinost ko siya rin. Dahil siya ako magsasalita rito. Patay tayo doon. Okay, so... Actually, sir, ito, nung una kasi, hindi ko rin kasi, ito, Sir Rosel, tayo naman ay matagal na rin magkakilala, Hindi ko rin po kasi alam na ganito, na sasabog ito ng ganito tong One Gun ng Pilipinas. Hindi iniisip. No. Hindi sumagi. We never imagine, maski itong si Admin AJ, akala kasi ng AJ nung una, biro-biro lang din. Ako naman alam kong seryoso ito. Pero hindi ko po alam na ganito, sasabog ng ganito. Opo, hindi po talaga. Kasi ako napansin ko na yan, last year pa lang, November pa lang, parang 1 month pa lang kami nagsisimula. May mga nagpapapicture na sa akin sa gun show. So sabi ko, parang iba na. Kasi dati may nakakakilala sa akin because of my YouTube channel. Ang mahirap ng Corixman, baka ma-discover ka. Ayun. Bitigwas sa serbisyo. Ayan. Ano mo gagawin yun? Yes. Masisira na buhay mo rin, pati pamilya mo. Yeah. Siyempre, kung sino-sino na magiging lady ako mo patay tayo dyan. Yan po ang kainaman. Kaya nga sabi ko palagi sa One Gun Pilipinas, yung buhay pamilya bilang Kristiyano. Dito po kumpleto tayo, no? May born again Christian, meron tayong Iglesia ni Cristo. Non-sectarian. Yeah, of course. Kasi nga, yun nga po ang namin na bago po tayo magdidesisyon ng pangit o magbibigla ang desisyon, isipin po natin yung uuwian natin pamilya. Yan ba, Corixman? Ito na lang, huling tanong ko. Yeah. Nung ito binuo mo, tinignan mo ba magiging advantage saka disadvantage? Actually, sir, kasi, di ba lahat ng grupo, misa meron dyan isang grupo, binuo niya yung grupo. Ang nakita niya lang, advantage, pero yung disadvantage, hirap na siya. Pasalamat ako sa Panginoon Diyos, Sir Rosel. Kasi alam mo kung bakit, hindi tayo nagmadali sa One Gun Pilipinas. Unang-una, sabi ko nga sa'yo, kaya yung pagre-register ng group, hindi ko binilisan. Bakit? Until now, nagpipilter tayo ng mga tao. Tama.
Nagpipilter tayo kasi ang sabi ko, we don't care po mga kababayan, kahit 100 tao lang ang out of our 14,800, 100 lang ang matira, we don't care. Kasi aandar po yung advokasya kahit 100 tao lang po ang matira. Kaysa ang dami mo nga, puro bulok naman ang nahan doon. At yun na nga po ang ano namin, kahit 100 matira, basta maayos. Kasi nga po, yun po yung sinasabi mo sir, na yung advantages and disadvantages. Minsan po pag ang ating ginagawa, sinasamahan natin ng panalangin. Ang Diyos na po mismo ang nagbibigay ng wisdom kung paano tayo magdidesisyon. Opo. Alam niyo po, within the ranks nga po, may mga mutineer na kami. Pero at the early possible time, buti nag-show of color sila. Ayun. Kasi pag naging, naging part na talaga sila, hindi na po sila pwedeng tanggalin basta-basta. Kasi makakasuhan na po ang mga opisyal ng One Gun Pilipinas. Ayun. So tama po yung sinasabi nyo, yung disadvantages and advantages. Pero alam nyo, Sir Rosel, at the end of the day, ang laman pa rin ng puso ng tao ang makikita at yung mga gawa niya. Tama. Ano man ang ibato sa ating intriga, ano mang issue, paninira, whatsoever, yung paglubog ng araw ngayong gabi, bukas naman meron naman tinatawag na panibagong simula. Nag-cycle lang po yan, pero ang sabi ko nga po, laging tinitignan po yung laman ng puso ng tao. Ayun. Yung kanyang gawa. Nga po, yan, makita yung mga kaibigan, magandang gabi kila Maxi de la Cruz at si Tony Barcela, sabi mabuhay ang One Gun Pilipinas. Ayun. Yan, ang dami nagsasabi, pero mabuhay O tama naman yung mabuhay. Diba? Wag mo lang, mami, may marinig kasi mamatay din. Wala akong gano'n. Kaya nga dito, kaya nga tinanong ko sa kanya kung kay Sir Corixman ang advantage at disadvantage kung pinag-aralan niya. So far naman, yung mga hindi nga ho karapat dapat sinisipa dahil siyempre hindi ho kailangan yung gano'n. Dahil nga may advokasya ang One Gun Pilipinas. So katulad ko ho, noong ko pa nga ho hinahunting si Sir Corixman, buti ngayon ay napagbigyan ako. At siyempre, magme-member na rin ako sa kanila, tamang-tama. At ito'y aayusin namin, kami mismo magtutulong-tulong, tutulungan namin si Corixman na ma-rehistro ito ng legit, ng legal, at talagang dapat lahat dumaan sa proseso. Kahit miyembro ng One Gun Pilipinas. Wala akong palakasan, hindi uso rito yung sige, Corixman, dadala na lang kita ng siopaw. Sige, Corixman, dadala, di ba? Actually, ito Sir Rosel, maputol kita, malaki ang part ninyong mga media sa One Gun Pilipinas. Kasi alam niyo po, later on yung mga programa namin, hindi yan malalaman ng tao pag wala po ang media. So, alam niyo po, yan, mga tropa natin, lalo po yan, si Ma'am Lisel Miso ng Mindanao, Alam niyo po, yung ating, meron po kasi tayo, Sir Rosel, yung ating Ma'am Lisel Miso, award rin yun, magaling po yung ating yung Mindanao po, yun po ang niya, kinikater niya po, yung mga media personalities, official ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Ano po ito? Kailangan namin ng maraming counterpart kasi malaking programa po ang One Gun Pilipinas. So, hindi po ito pag nag-full blast po kami, kaya nga sabi ko, mga after few years, mag-optional na ako. Ito po yung magtututok po tayo sa programa. So, mga katropa, ngayon magmula ngayon sa araw na ito, after nitong program namin ni Sir Corixman, asahan nyo na lahat ng magiging programa, lahat ng ginagawa ng One Gun Pilipinas, kahit sa shooting range lang, ilalabas namin dito para mapapanood nyo. Opo. At pati yung mga lecture, kung ano yung mga payo, mapapanood nyo pa rin. Gagawa natin ng slot dito yon, siguro either baka Sabado na. Yeah. Di ba? Yeah. Kasi para mas maganda, para ho yung mga iba nakauwi na ng opisina, nakapapay para malaman nyo paano tinuturuan ng mga gun holder ng tamang pagputok sa firing range, paano pinapayuhan, paano nile-lecturean ng One Gun Pilipinas ang gustong magkaparel. At least, pagka kayo nakapasa doon sa nag-undergo kayo doon, siguro ko naman, kahit na batukan ka, hindi ka mamamaril. Yes, dahil may payo sa iyo Yes. May lecture sa iyo Yes. So, hindi mo gagawin, di ba? Nandun pa rin yung iyong maximum tolerance, tatawag ka ng authority, pero tatalasan mo rin ang paningin mo at pakiramdam mo. Opo. Dahil pagka ikaw binunutan, pwede ka namang engage, pwede mo nang banatan yun. Di ba? So, yun ang sinasabi natin. Sa mga susunod po, mag-uusap pa kami ni Corixman kahit over the phone, at kung may video sila, kukunin ko, ipapasa ko sa akin, mapapanood nyo po. Susunod naman, tagal-tagalan mo naman yung sa shooting range. Yeah. Nadadalian ako Sige, may susunod, ang natin kasi, alam niyo marami pang topic na pwedeng pag-usapan dito sa program, Siguro, pag-uusapan namin ng Sir Rosel,
gagamitin natin itong kanyang opisina correct. para sa information dissemination natin sa firearm. Para alam ng taong bayan, lahat. Opo. No? At hindi na si Corix ang bakalan yun, si Sir Corix man ang uupo dito. Yung ibang miyembro ng One Gun Pilipinas, uupo rin natin dito, tatanungin natin sa kanya, ba't siya nagmiyembro? Opo. O, dahil ba kung sa ano lang, o alamin din natin sa kanila, di ba? Opo, lalo na yung mga yung mga nakaisang taon ng may tingnan natin kung anong sasabihin. Kaya nga, mapa-congressman man yan, negosyante man yan, empleyado, iuupo natin dito, tatanungin natin siya, ilalagay natin sa hot seat. Pagka nagkamali siya ng sagot, bahala si Sir Corix sa kanya. Yun lang. Yun lang. Pero alam nyo, very sabi ko nga kanina, kaya ang Sir Rosel noon, kaya hindi rin ako basta noon umaano sa interview. Kasi ang tingin ko nung una, premature pa eh. Okay. Premature pa. Ikaw nga baka mabugok. Opo, kasi ako po kasi may mga actions po ako talaga na calibrated, tinatawag. Yan po yung, alam niyo po, meron po akong mentor sa BJMP, no, si Colonel, siya na po ay pumanaw nung February. Malamang kilala mo si Colonel Randel Latosa, ano? Oo. Opo. Wala na si Colonel Latosa? Opo. February, he passed away, no? Naku, so, alam niyo po, tinuruan po niya ako ng mga tinatawag na calibrated action, no? Mga galaw na kailangan, yung mga four corners ng galaw mo, you see to it na para konting problema na lang ang lumabas. Naalala mo ba nung panahon ni Latosa, doon tayo nagkinukulit kita lagi, naalala mo? Doon nag-umpisa? Ayun. Doon nag-umpisa. Opo. Calibrated action po ang kailangan po alam natin yung yung mga anggulo ng ginagawa para hindi po tayo magka-problema tayo, maliit na, sir, no? Minimal na lang, kaya na nating i-damage control, no? Ayun. So ganun po, sa awat at gabay ng Panginoon Diyos, ito po, ang One Gun Pilipinas po ay talagang tumitik na tayo. Ito na talaga, kailangan tayo. Kada bukas ko ng Facebook, putsit ka kung One Gun Pilipinas to. Tapos yung mismong author ayaw pa ako makipag-commit sa akin. Ito natuloy na. Ngayon, Sir Corixman, final word. Ano ang may bibigay mong payo sa mga gustong magkabaril o sa mga gun owner na yung may mga baril na? Yung payo mo sa kanila. Doon po sa mga unang-unahin po natin yung yung mga nagpaplano pa lang mag-LTAP na magkaroon po ng legitimate firearm, no? So mga kababayan, gusto lang po namin sabihin sa One Gun Pilipinas na yung pag-aari po ng baril ay napakalaking responsibility, Sir Rosel, no? So sabi nga namin, kung hindi ka pa ready, parang pag-aasawa po ang pag-aari ng baril. Ito, lagi kong sinasabi sa member, para kang nag-asawa, no? So pag nag-asawa ka, alagaan mo. Correct. Paliliguan mo, sabi. Hindi naman din. Pakakainin mo, ibibigay mo yung mga pangangailangan niya. So, ibig sabihin, sa madaling salita, ang laking responsibility. So pag nagkamali ka sa asawa mo, pwede kayong maghiwalay, pwedeng masira ang buhay mo. Pamilya mo, masisira. Lahat yun, anak mo, ikaw, pati yung kabiyak mo, sira ang buhay mo. So ganun din dito. Ganun din po sa baril. Pag nagkamali po kayo ng desisyon at hindi nyo po nakita yung lalim ng responsibility, accountability, at saka yung tinatawag na responsibility, yan na po, accountability, responsibility. Sisira na buhay mo. Accountability, yan po. Kumpleto yun, hindi lang po responsibility. Pag hindi mo ginawa lahat yan, pag hindi mo po naintindihan, sira po ang buhay mo. Totoo yun. Opo. Sinasabi ni Sir Corixman, kapag nasira buhay mo, malaki mawawala sa'yo. Siyempre, makukulong ka. Specific example, Sir Rosela, naglinis ka lang ng baril, no? Mga kababayan, ito, lagi naman yung nababasa, napapanood sa TV. Naglinis lang ng baril, pumutok, may tinamaang tao. Patay. Mostly mga family members. Malalapit. Anak, asawa, kapatid ang nabaril. Kasama sa trabaho. Ano gagawin mo? So magbabago pong bigla ang buhay nyo pag may nangyaring ganun. Siyempre, although, sige, pamilya, hindi kayo didemanda, pero anong isipin nyo? Yung damage na iiwan. Yun. Yes, opo. Baka maloko ka pa Opo. Diba? So, yun ang sinasabi ni Sir Corixman ng One Gun Pilipinas na maging responsable ho tayo, lalo na yung mga gustong magkabaril. Ngayon pa lang, tama ho yung kanina kinukwento niya. Kumuha ng LTAP pero hindi bumibili ng baril kasi iniisip niya kung dapat na ba siyang magbaril. Bakit? Siguro tinatantya niya sa karsada na kilala niya yung sarili niya. Mainit pa ulo ko. Yes. Ngayon, pagka yung pakiramdaman ko na hindi na ako ganun kainit ang ulo at kontrolado ko na, doon na lang ako bibili baril. Yeah. Di ba?
Natuloy natin, sabi mo kanina, ang unang pinayuhan, ang mensahe natin sa mga magbabaril, no? So, sa mga tropa naman nating may mga baril na, lalo na itong mga member sa One Gun Pilipinas, i-maintain po natin yung tamang mindset. Opo. Tsaka wag po tayong tumigil. Ako nga po, si Corexman na po ako, no? Mga tropa nga, ano pang ginagawa ko? Nag-aaral pa rin po ako para sa mga member. Kasi gusto ko pa rin pong mag-deliver. Gusto ko pa rin magturo sa inyo ng tuloy-tuloy. So, hindi po ako huminto sa pag-aaral, lalo na po sa baril at yung mga tamang pag-iisip. Pero hindi ka dapat huminto sa pag-aaral kasi ang daming araw. Responsibility po na tao sa ilalim ng One Gun Pilipinas. Kasi sigurado yan, lalo na kung ang isang tao mabusisi, maraming mga itatanong yan eh. Of course, alam nyo nga po ito mga dudugtong ko nung nagsimula ang One Gun Pilipinas, parang call center ako. Sir. Sa dami ng tanong. Muusok telepono mo. Opo. Kaya ang ginawa namin ng Admin AJ noon, yung mga frequently asked question, nililista namin ng Admin AJ. Para magla-live kami, doon na namin ipinaliliwanag. Pero ganun pa rin. Pero later on, sir, siguro mag-iisang taon na kami, no? Kukunti na lang yan. Mostly ang nagtatanong dyan, mga bago na. Ayun. Ibig sabihin, na-deliver namin yung dapat naming i-deliver. Pero gusto ko sana mangyari na Sir Corexman kapag nagkaroon ka ng isang malakihan na seminar training sa range. Gusto ko i-cover natin. Of course. Dapat nandun ka. Kasi unang-una, para marinig natin yung iyong sasabihin sa mga pumuputok at para makakita kung paano forma sa range. Actually, we will do that after nitong itong matapos ang gun ban. Oo. I hope kung pwede ka sa Cavite, kung matulungan putok namin sa Cavite ng One Gun Pilipinas. Sir Arlie Villarosa po yan ng Cavite. Yun po ang ating doon, chapter leader. Agila yun. Opo. So ilan ng mga doon? Mas magaling? Marami na po tayong member doon. Kasi magaling po ang Arlie Villarosa, isang leader natin sa Cavite. Mahusay yun kasi nga Agila. Ganun din yung ating mahusay na chapter leader sa Cebu, si Ace Rep Dos, no? Ang Cebu po, marami na tayong programang ginawa doon. Nag-e-educate na po ang One Gun Pilipinas doon. Kasi ang laki po ng Cebu, no? Malaki Cebu. So, ang swerte po natin yung ating Ace Rep Dos na humahawak po ng Cebu ay very naman po enthusiastic, no? Tapos inclined po siya sa ating programa. Okay, so yan mga kaibigan at narinig nyo po, ito'y umpisa pa lang. Sabi ko nga sa inyo, sa mga susunod na programa, mapapanood nyo rito yung paano mag-lecture ang One Gun Pilipinas, kung paano tumayo sa target range, no? At kung paano tatargetin yung target. So lahat po mapapanood nyo dito, kaya abangan nyo po yan. Kung halimbawang sa susunod na linggo meron na kaming video, mapapanood nyo na, no? At mag-usap pa kami ni Sir Corexman dahil siyempre hihingin ko sa kanya yung mga etc. guidelines or whatsoever para malaman nyo rin, no? Dahil siyempre ako rin gusto ko magkabaril. Dati ko kasi wala pang L-top nung ako'y may baril. So naibenta ko yun dahil siyempre kailangan, hindi ko naman kailangan magbaril, binenta ko na lang dahil kailangan ho ng anak ko. How I wish sana na i-transfer mo, no? Kasi alam nyo mga kababayan, singit ko lang, marami kaming member ngayon sa One Gun Pilipinas na tinutulungan natin at tinuturuan natin ang gagawin. Kasi nung before, tama ka, walang L-top, nangyari nung nagka-L-top, binenta nila. And they presume na yung baril na yon na i-transfer sa sa pinagbentahan. Then lately, they found out hindi po na-transfer. Ayun. So ito po ang problema mga kababayan. Hindi, matanong ko sa transfer. Paano yung transfer? Di ba deed of sale lang yun? Ayun po, maganda itong sinabi ng Sir Rosel. Baril ko. Ang presumption po, generally, ito na nga po, kaya nga po yung lagi kami nagpapaalala sa One Gun Pilipinas, no? Ang presumption po nila, ang pagbebenta ng baril, parang yung nagbenta ng kotse. Deed of sale lang. Tapos na. Different story po ang baril, mga kababayan. Kasi po, ang pag-aari ng baril, it is not a matter of right. This is a matter of privilege, no? So, meaning po, kailangan yung lilipatan nyo ng baril, yung pinagbentahan nyo, qualified. Dapat may L-top din. May L-top din. Ayun. So, sa situation ng iba nating member, wala pa kasing L-top noon. Wala pa. Bago nagka-L-top, binenta nila. Ayun. So, anong nangyari? Kinakatok po sila ngayon. So, ibig mo sabihin, Corexman ngayon, halimbawa, may L-top ako, pinenta ko baril ko. Dapat alamin ko sa pagbebenta ko kung may L-top siya. Yes. Kasi pag walang L-top yun, kakatukin siya. Kakatukin ka kasi hindi naman na-transfer sa kanya. Ikaw ang kakatukin. Okay. So, kung yung baril na binenta nyo, nagka-problema, ginamit sa putukan, kayo kakatukin. Ito, isisingit ko, Sir Rosel,
There was a classic story, no? Oh. Na that was 2013. I was then assigned sa Quezon City, no? May binaril po na congressman dyan sa Mindanao Avenue. Malamang alam mo tong kwento na ito. Mindanao Avenue, meron. That was 2013, ano? Alam niyo po ba yung baril na ginamit ay ang may-ari somewhere south ang may-ari. Government official po. Taga South. Ayaw ko nang banggitin. Hulaan na ninyo kung sino. Sige. So, somewhere south, government official po yung may-ari ng baril. Armscore 45, no? Oo. Nung nakuha po, nahuli yung gunman, nakuha yung baril, serial number, of course, registered dun sa name ng government official. Sumabit po yon yung government official po na yun. Sumabit po siya doon. Kasi nga po, hanggat po hindi po natatransfer ang baril sa pinagbentahan, ang liability at responsibility, accountability, doon pa din po sa nakapangalan. So, different story po yan, ha? Iba po yung nagbenta kayo ng kotse na may deed of sale, iba po yung sa baril. Ayun. So, malinaw ho, ngayon, from now on, dahil may LTAP na ho tayo, sabagay, kahit wala LTAP doon, sisiguruhin nyo na pagka na-ibenta nyo yung baril, siguruhin nyo may LTAP yung pagbebentahan nyo para wala kayong maging problema. Kasi pag wala LTAP, kayo pa rin ho ang babalikan. So, malinaw ho yan. Hindi nga rin ho ito tulad ng kotse na deed of sale lang, okay na. Dahil may pirmahan doon, di ba? Opo. Ako nagbenta, sa kanya ko binenta. Opo. Pero dito, hindi ho ganon. So, hindi na ho yan. Kaya marami ho. Kaya sa susunod po ang mga programa dito ng One Gun Pilipinas, no? Abangan nyo at marami po kayong malalaman dito na siguro ko maitutitimo nyo sa isip nyo para hindi na maulit yung ginagawa katulad nung nag-road rage, kalbo, para hindi na maulit yun, no? So, Congressman, maraming salamat sa iyo at sa susunod, mag-uusap pa tayo talaga. Opo, sir. Maraming salamat din po. Salamatan mo yung mga viewers mo. Dami, hindi ko mabilang, hindi ko na mabanggit. So, yan, yung mga tropa natin, ano, lalo yung mga tropa natin sa Italy, sa Europe, no, Germany, sa Korea, yung mga Saudi Arabia, marami rin pong nanonood sa atin, ano? Kasi most of them ay mga gun owner, tapos nag-upload. Yung mga seaman, lalo itong isa mga tropa natin, yung mga armed guard, Filipino armed guard, yung mga nagbabantay ng Gulf of Aden. Oo, yan. Yung isang member nila, isang tinuruan na rin natin sa baril, si Sir Ricky Angeles, shout out po sa iyo. Batiin ko po lahat ng mga chapter leader, si Sir R.D. Villarosa ng Cavite, ang atin pong Lisel Miso ng Mindanao, ang atin pong Clint Termines ng Pangasinan, Junico Chumping ng Cordilleras, ang OGP Tarlac po, ang ating Julius Angeles po, sir, magandang gabi, ang ating pong Raymond Antipala Reyes, Eagles din po ng Bulacan, yan, presidente po ng Bulacan Eagles din si Raymond Antipala Reyes. So, yun po, yung mga tropa natin sa Cebu, si Ace Rep 2 and yung mga staff po niya ng One Gun Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga member po natin, sana po tuloy-tuloy po yung ating yung ating espiritu na maging responsible gun owner tayo, at yung ating pong aral na itinuturo sa loob ng organisasyon natin ay sana po, sabi nga, laging tumimo para hindi po tayo magkamali ng desisyon. Kaya nga po, pag nagla-live ako, minsan nasa tabi ko yung anak ko. Sabi ko sa kanila, isipin nyo na lang na may anak kayong uuwian araw-araw para po hindi tayo magkamali ng desisyon. Okay, so yung mga chapter leader ng One Gun Pilipinas, pag meron kayong mga seminar dyan at shooting range, asahan nyo, i-cover ho natin para mailabas ho natin dito sa New Millennial Online TV. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 9:50 po ng gabi Philippine Standard Time, magpapasalamat na po kami at naging bisita natin ngayon ang author, no, ng One Gun Pilipinas, si J.O.3 Enrico Velasquez, at siyempre also known as Corexman. Siyempre po, kaya yung One Gun Pilipinas. Kaya hintayin nyo, ito'y pinaiigting, pinalalakas, kaya papagaspas ito sa buong mundo. Kita nyo, may Italy. Baka bukas mo kala, may Ukraine na. Okay, so mga kaibigan, muli po kami yung maging kasama, naging kakwentuhan, ka-jamming, katropa, ka-One Gun Pilipinas, siyempre, kaputukan. Ayan, kaputukan na. Ka-gunners. Ayan, ka-gunners, no? Siyempre po, ang inyong One Gun Pilipinas, at muli po kami bubalik sa mga susunod na linggo. Muli po, magandang gabi at mapayapang magdamag po sa inyong lahat. At sana, huwag po kayong madadala, no? At marami pa po kayong mapapanood dito sa atin, dito sa New Millennial Online TV na may kaugnayan po, no, sa paghawak ng tamang
baril. Magandang gabi po at mapayapang magdamag. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduwit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Pinaigting, pinalakas
ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo!